Anyway, mga anak, walang pinipili ang Diyos oras na pinasukan ka ng Kanyang Holy Spirit para magsalita para sa Kanya. And since ako yung pinili niya, yeah, I could say I was the chosen one dahil mismo sa mga panaginip ko, siya mismo ang nagsabi na gagamitin niya ako and I will become His voice. So, kung ano man yung mga sinasabi ko ngayon, that is because they're all coming from Him. So, bilang ina nyo, sabihin nyo na lang spiritual mother, dito sa Facebook, kasi I thought before I would come to Facebook para at least I could find my family dahil wala nang akong family, patay na yung anak ko, apo ko, and then now, meron pa rin akong dalawang apo, pero, you know, they have their own obligations also for themselves. At yun yung gusto kong i-emphasize today. So, ngayon dahil sa napili akong magsalita ng truth, ibig sabihin, this is not really very, very difficult, diba? Kasi kailangan I have to make it really very simple. Maraming mga mothers, grandmothers dyan na makikinig, and I'm sure na you can actually relate to ano yung sasabihin ko ngayon, okay? It's true that we have obligations sa ating mga apo or mga anak, but there would come a certain point na masabi na natin na it's time for them to really go on and move on with their lives, na hindi na tayo ang dapat parang magbe-baby sa kanila, and then to show them na in all their lives, tayo yung mag-aalaga, magsusupport or whatever, especially financially. Okay? So, ngayon, I've been doing my best in order to support my son before when he was still alive. Okay? And then now, my grandson kasi wala na yung anak ko. So, ngayon, dahil nga sa sobrang na-realize ko na medyo hindi na magandang nangyayari, di ba? Kasi instead sana na pangalagahan kung ano yung pag-aaral or whatever, because that's the point of helping him. And then, nakakalimutan na niya na yung financial na binibigay ko is something para sana matustusan ko anong mga pangangailangan niya. Pero to the point na hindi pala niya nababayaran ng kanyang tuition fee, hindi pala niya nababayaran kung ano yung mga dapat bayaran na uunahin, kundi kailangan bibili niya kung ano yung hindi naman dapat talaga. Yun ang priority. Katulad ng cellphone, bagong cellphone, sasakyan, tattoo, or whatever, kung ano yung gusto niyang bilhin. 'Di ba? I mean, kaya ko nga blinaksin niya yung asawa ng pamangkin ko because nagkaroon din sila ng hindi magandang treatment or whatever dahil nagsumbong si niya sa akin about doon sa tuition fee. So, ngayon, para hindi na ako maguluhan, blinak ko na lang. Okay? And then sabi ko noon, hindi ko na ipagpapatuloy ang pagbibigay ng financial kay Isley, but I still did it anyway. And then now, nakita ko may tattoo or whatever. Tapos, nung tinanong ko, I didn't like what he answered. Diba? Kung talagang ikaw ay talagang mahal mo, kung sino-sino yung mga, let's say, father mo or kapatid mo, hindi na kailangang itattoo para sabihin mo na, kasi ayaw ko silang makalimutan. Ibig sabihin, kung hindi mo sila itinato, ibig sabihin hindi mo na sila maaalala. Kailanman. So, since na meron siyang sariling decision, that's his own decision. Diba? Anybody has a freedom to make his or her own decision. But, I do have my own decision too, that since na siya pala yung tao na mayroon siyang sariling decision, whatever, no, now he has to decide for his own self. Diba? I will not sacrifice just for anybody. I do have my own life, and then now, katulad ng sinabi sa inyo na I am now committed to the Lord. I want to focus myself, my life, and my time, my dedication, my loyalty now to the Lord. Wala nang iba. Kasi, ang family ko minsan, sila yung nag-i-stop sa akin eh. Instead, sana na mai-focus ko kay Lord, and then iniisip ko pa sila. Ano kayang ipapadala ko? Ano kayang anong ganun? Diba? Paano nga pala kung kinabukasan, bukas wala na akong may padala? Diba? Katulad niyan, iniskap kong pagtatrabaho, diba? Because, yun nga, na-realize ko na I'd rather help my husband or whatever. And now, my husband is at the hospital.
kahit sabihin mo, meron kang konting naipon, mauubos lahat yan eh. Because every day, dumadaan yan at lahat ng bills ay dumadating. Hindi maiwasan ng mga yon. Kung ako naman puro tulong na lang ng tulong, bigay na lang ng bigay kung ano yung binibigay ko because I feel so obligated na eh. Parang pinaobliga na ako, di ba? But right now, I have decided na hindi na. Especially after I talked to God again and because He came back to my dreams again. At lahat naman sinasabi ko ngayon, they're all coming from Him. So, that's the reason why I told you guys na mas maigi na lang na i-focus ko na lang sa Kanya because who knows, bukas mawala na rin ako. Because I've been very, very disobedient o kaya disloyal to Him. Kung ano yung sinabi niya sa akin na, eto nga ang dahilan bakit ako nagpanaginip because ikaw yung gagamitin ko. Ikaw yung magiging voice ko. Ay yung pala hindi mo ginawa. See? Ano na lang ang ibig niyang sabihin? Ano na lang yung feeling niya? Na ibinigay niya nga lahat sa akin. Lahat ng hiniling ko binigay niya sa akin. But, kung ano na yung simpleng hiniling niya sa akin ay hindi ko man lang maibigay. And that is because mas pinili ko yung self-interest ko na, mas maigi na lang tumulong ako. That is the only way I can show God that I really love Him. No!